Dorothy Papiliera, 42 years old, at ito ang kwento ng aking buhay. Now, I ask something. After 5 years, saan nyo nakita yung sarili nyo? Teacher po kaya social work? Batch 2002 ako noon at punong-puno ako ng pangarap. Nasa 18 or 19 years old lang ako noon. Akala ko nga makakasabay ako sa graduation ng batch 2006. Kaya lang pagdating ng 2005, sinubok ang pamilya namin. Ma! Ang ginagawa mo! Ma! Saan ka pupunta, Ma? Ilan ako! Ma! Saan ka nga pupunta, Ma? Yung tatay mo, palagi ako na lang yung mali! Ma! Ma! Ano bala sa mga kapatid mo? Sobrang ingay na dito sa bahay na to. Umalis ka dyan! Ma! Umalis ka dyan! Naghiwalay si mama at papa. Si mama, hindi ko alam kung saan nagpunta. Si papa naman, medyo nawala sa sarili. Panganay ako kaya wala akong choice kundi tumuyong mama at papa para sa kanila. 7 pa naman kaming magkakapatid. Sinubukan kong pagsabayin ng pagtatrabaho at eskwela. Pero hindi ko kinakaya kasi sa dami ng kapatid ko na kailangan kong intindihin at kailangan ko pang magtrabaho para din sa financial namin at mag-aaral pa ako. Noon kasi may tuition fee pa ang URS. Basta ang dami kong dapat i-consider. Pamasahe, baon, kakainin pa namin araw-araw, mga kapatid ko. Kaya siguro, sadyang napagod na rin talaga ako. Siguro mas pinili kong tumigil. Wala na kasi talaga akong option eh. Kung hindi ako magpapaubaya, sinong kikilos sa amin? Saan kaya kami pupulutin? O ate, anong oras na hindi ka pa sa papapasok? Di na, nag-drop out na ako eh. Ito, nakahati na to sa anima. Dito na yung pambaon nyo. Nag-iisa kayo dito. Tapos, dito na yung pang-ulam nyo. Tapos mo itong ulam ha. Tapos pasabi na rin kay Papa, dito ako makaka-uwihan. Dahil na rin sa kapusukan at walang gabay ng nanay at sa samot-saring problema na na-experience ko, naisip ko na mas mapapagaan ng lahat kung papasok muli ako sa isang relasyon. At nagkamali ako. Sa lahat ng bagay, nakaasa lang sa diskarte at lakas ko. Kaya nagpasya akong makipaghiwalay na lang. At mas pinili kong maging solo parents na lang sa 2 naming anak. Ma. Ay,
Naging solo parents ako, pero ganun pa rin ang lahat. Patuloy ko pa rin sinusuportahan yung mga kapatid ko habang nagtatrabaho din ako para sa dalawa kong anak. Ama, maraming salamat po dahil nililimot mo ako mula noon hanggang ngayon. Tuloy na, alam ko na lagi mo akong ginagabayan at patuloy mo po akong gabayan. Naway dumating na yung panahon o yung oras na mabago na po lahat ng mga hirap na pinagdaanan ko at ng buong pamilya ko. At sa wakas, dininig na rin ng Panginoon ang lahat ng aking dasal. At unti-unti nang nababago ang aming pamumuhay. Tulad nga ng isang kasabihan na matatanda na kapag may ulan, meron pa rin pagsikat ang araw. At yun nga ang halos sa amin ang nararanasan. Ang isa sa mga kapatid ko na kapag sundalo na, kaya nagkaroon ako ng katuwang sa pinansyal hanggang sa yung panglima kong kapatid ay napag-aral na rin namin at nakapagtapos ng criminology. Hindi lang yon, akala ko simpleng dasal lang ang pinagkaloob sa akin na baguhin ang aming pamumuhay mula sa kawalan. Isang bagay pa ang pinakamagandang ginawa niya sa buhay ko, ang ayusin yung pagpapamilya ko. Kasi yung fiancé ko na naging karelasyon ko sa mahabang panahon ng college ako ay hindi ko sukat akalain ibabalik niya pala sa akin. Kaya naging extended family na rin kami ngayon at nagpakasal kami at nagkaroon kami ng isang supli. Nag-work ako sa isang corporate job pero lagi akong natatalo kasi hindi ako college graduate. Uy, kamusta ang araw mo? Okay lang. Kumain ka na ba? Sumayain kita. Okay. Hoy! Totoo ba to? Promoted na ako. Talaga? Tignan mo. Congrats sa'yo. Thank you. Kita, ka. Sige, okay lang. Sige. Wait lang ha. Akala nga ng iba, professional na ako. Siguro kasi nahasa yung galing ko sa mga napagdaanan ko. Hindi ko problema yung kakayanan ko, kundi ang kulang sa akin ay diploma. Nagdesisyon akong mag-aral ulit kasi naniniwala ako sa sarili ko na mahalaga ang edukasyon. At nagpakasakali akong bumalik sa URS at nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil hindi ako nabigo. Sobrang na-appreciate ko ang mainit na pagtanggap at pag-encourage sa akin ni Ma'am Alarte kung bakit lumakas din yung loob ko na ituloy ang desisyon ko. Totoo ang kasabihan na mahirap makabalik kapag huminto ka na. Pero kapag nasa kalagitnaan ka na at desidido ka talaga. Akala ko mapapadali na ang lahat kasi third year na ako. Pero dahil nga sa bagong curriculum, kaya balik uli ako sa umpisa. Sa mata ng iba, mali na matanda at nag-aral ulit ako. Lalo na't babae ako at nanay na rin ako. Parang mali kapag nanay ka na at inaabot mo pa rin ang pangarap mo. Pero kailan naging kasalanan ng pumili ng buhay na gusto mo, di ba? Na gusto ko para sa pamilya ko. Ate, saan ka punta? Ay, papasok ko. Ay, nag-aaral ka ba? Diba, ang dami mo ng anak? Sino babalik sa mga anak mo? May pangalis. Bata pa din yung magbabantay. Kawawa naman. Sila po mag-aalaga sa mga anak. Sige, mauna na ako. Sige, ate. Hindi ko sila kailangan kumbinsihin. Ang kailangan ko lang ay ipakita sa mga anak ko na ang lakas ng babae hindi nasusukat sa dami ng ginagawa niya para sa bahay, kundi sa tapang niyang piliin ang sarili kahit hinuhusgahan na siya ng mundo. Hindi ko masasabi na sobrang mabuting estudyante ako sa ngayon. Kasi dahil nga sa sitwasyon ko, mas marami na talaga ang pagkakataon na
lumiliban ako sa klase dahil kailangan kong pumasok sa trabaho o anumang mga nakakaantala sa loob ng bahay namin. Oo, mahirap. Oo, nakakapagod. Pero habang pinipilit kong magpatuloy, na-realize ko, ito pala yung matagal ko nang hinahanap. Ito na yung kulang eh. Ito na yung sarili kong matagal nang nawala. At ngayon, kinukuha ko na uli. Kung ang pagiging ina ang dahilan para sabihin ng iba na hindi ko kayang magtagumpay, mas lalo kong gagawing dahilan yan para ipaglaban ang pangarap ko. Dahil ang pagiging ina, hindi kahinaan, lakas yan. Hindi sagapan, sandigan yan. Oo, ina ako. Pero isa rin akong babaeng may karapatan at kakayahang abutin ang buhay na gusto ko. Sa baliktanaw, natutunan ko, dala ko ang aral, iniwan ko ang takot, at ngayon pinili ko ulit ang pangarap. Hindi masamang magbaliktanaw kung aral lamang ang kukunin mo. Iwanan ng maling desisyon, lumaban, bumangon ulit, at piliin ang pangarap na gusto mo. Dahil hindi lang ako basta babae, ako ay isang anak, isang ate, isang nanay. At sa bawat papel na isinusulat ko, patuloy kong hinahabol ang bukas na para sa amin. Ako na lang yung mali! Pasok. Sa mata ng iba, mali na nag-aral uli. Basahin ko na lang, nalilito ako. Sa Anim ito pang baon mo. Tapos huwag ka matawa. Naka-play naman. Tumigiyak ka din yung original na may kwento. Piping ang pics. Pics, mati. Wait lang. May ano, may dito ako bumuha ng pangalan. Diyos. Nakarex ka? Okay na yun.